Pakibati yung katabi mo ng good morning. So mainit na umaga sa bawat isa sa atin. Okay, so salamat sa Lord sa araw na ito na binigay niya sa atin pang sa ating patuloy na sambahin at purihin. Sige, sino may mga dalang Bible? Again, palabas uli yung inyong mga Bible at ating babasahin maya-maya. No, nasa pagtalakay pa rin tayo ng about our journey in life, no? Yung ating paglalakbay sa buhay. Kamusta na ang ating paglalakbay sa buhay? Life is a journey, no? At lahat tayo ay nasa isang paglalakbay, no, na araw-araw ng buhay natin. So in this journey, it's important to know yung source, no? Yung source kung kanino nanggagaling, no, ang mga katugunan sa ating mga pangangailangan. No, we need to acknowledge na sa buhay natin that there is a source, no, ng lahat na ito, no, na sa Kanya nagmumula. No, ngayon, today, di ba, ang bawat isa, marami, no, ang gusto ay kung paano sila kukuha, no, kung paano sila makikinabang, no, kung paano sila kikita, no, kung paano sila yayaman, no? At kung paano ngayong panahon natin ngayon, no, para bang it seems, no, na marami sa ating nakikita, no, ay ang gusto ay kung paano kumuha. Kumuha sa isang tao, no, kumuha sa kaban ng gobyerno. So this is the desire of everyone, no? How to take, no? Paano tayo kukuha palagi, no? At kukonte yung nakikita natin, kung meron man, no, na meron talagang pagnanais na tumulong, na walang hinihiling kapalit, no, tumulong, no, na walang sariling agenda, no, walang iba, kundi gusto lang tumulong, no, gusto lang magbahagi o gusto lang, no, makapagbigay, no, sa halip na makakuha. So sa panahon natin ngayon, maraming gustong kumuha, kukunti yung gustong magbigay, no? Kukunti yung gustong tumulong. So, samantalang ang pangangailangan natin, no, ay napakalaki, no? Ang pangangailangan ng bawat isa, no, ay napakalaki, ano? Parang hindi ba natin na-realize our needs, no? Meron tayong physical need, meron tayong spiritual need, di ba? Meron tayong emotional need. Marami tayong pangangailangan, no, na somehow, no, sometimes we're not aware of these needs, no. At hindi nyo alam, itong mga pangangailangan na ito ang tutulak sa atin, no, para gumawa ng mga bagay sa buhay natin. You know, because of a need, no, nagre-react tayo, and that needs, no, if it is not satisfied, no, so we will result to a negative reaction. No? Parang meron ka pangangailangan, aware man o hindi, pero kung hindi ito natutugunan, so naghahanap ka ng solusyon, no, para dito. At kung minsan, nagre-resulta ito sa mga maling solusyon, no, na ginagawa natin sa buhay natin. Kaya napakahalaga that we know kung kanino nagmumula ang lahat, no? Kung kanino nagmumula ang lahat, ang lahat ng makatutugon sa ating mga pangangailangan. You know, Jesus Christ was so aware, no, of our needs. In Matthew chapter 9, kung meron na kayong Bible, buksan natin yung verse 35, no? Matthew 9:35 to 38. Matthew 9:35 to 38. So Jesus went through all the towns and villages. All the towns and villages, teaching in their synagogues. So meron sila mga maliliit, no, na kapilya, yung tawag natin sa ngayon. So doon, pinupuntahan ng Panginoong Hesus, no, ang mga barabarangay, no, na kanyang kapanahonan. And he was preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. So Jesus Christ came, no,
not to take. But Jesus Christ came to give. No? To give. So, may clue na tayo doon sa ministry. The ministry is about giving. It's not about taking. Mapapagod tayo if we want to take, just to receive. No? But ministry is really about giving. So, anong ginagawa ng Lord is, was preaching the good news of the kingdom. It's good news. No? Itong kailangan ng tao. No? Yung mabuting balita. No? Sa gitna ng kanilang pangangailangan, sa kanilang pamumuhay, no? Kahirapan, kalungkutan, no? Kahungkagaan sa buhay. So Jesus Christ came so that He can be the source, no? That He can give. So He preached good news, the good news of the kingdom to His people, and He was healing every disease. No? Pinagagaling ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng mga karamdaman, no? Mga sakit at karamdaman. So, naparito ang Panginoong Yesus para magpagaling. No? Tinutugon niya yung mga kahit physical na pangangailangan ng tao. Hindi lang spiritual. No? Kundi yung physical needs din ng mga tao. So, He was healing every disease and sickness. The verse 36, when He saw the crowds, He had compassion on them. Pagka nababasa natin ito, diba, ibig sabihin, Jesus was moved by the needs of the people. Nakikita kasi ng Panginoong Yesus yung pangangailangan ng mga tao. Meron siyang damdamin para dito. No? Meron siyang pagmamalasakit para dito. He was moved with compassion because they were harassed and helpless. So pagod sila, wala silang pag-asa. No? Like sheep without a shepherd. Para mga tupa daw na walang pastol. No, hindi nila alam kung ano ang buhay, hindi nila alam kung ano kahalagaan ng buhay, hindi nila alam kung saan sila kakain, hindi nila alam kung paano sila mabubuhay. No? Hindi nila alam paano magiging maayos ang buhay nila. So, ganon sila, ganon ng tao. We're like sheep without shepherd. Nagkakanya-kanya tayo, di ba? Nanglandas natin. Pinipili natin kung ano yung gusto natin. Wala tayong direksyon. No? Sa halip, karumihan patungo sa kapahamakan. No? Patungo doon sa gusto nating gawin. No? Akala natin, yun yung magbibigay sa atin ng kasagutan sa mga pangangailangan natin. Pero actually, tayo ay naliligaw. No? So, ganoon yung tingin ng Panginoon sa mga tao. Then, ang sabi ng Panginoon in verse 37, the harvest is plentiful, but the workers are few. It's not about church membership. It's not about church growth. No? It's about needing. It's about meeting the needs of the people. Maraming nangangailangan, no? Pero walang instrumento ang Diyos para abutin sila. That's the right translation. No? Instrumento ng Diyos para gamitin ng Diyos, no? Para tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Be it emotional, spiritual, physical, no? That's the concern of our Lord. No? It's not about church growth. No? Mali yung pagkaunawa natin na kaya tayo maglilingkod sa Diyos kasi gusto lang natin na magamit ang Diyos para magdala ng mga tao sa simbahan. Wala yun sa context. No? Wala yun sa puso ng ating Panginoon. Ang nakikita ng Panginoon sa panahon na ito ay mga taong naliligaw, no? Walang direksyon, walang patutunguhan, walang kapunuan, puno ng kalungkutan, kahirapan, no? At nakaranas ng pagmamalabis, no? Pagsasamantala. So, ito yung nakikita ng Panginoon sa mga tao. Of course, patungo sa kapahamakan. No? Walang kaligtasan, no? Dahil nangangailangan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. No? Para maragkan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tinanong niya ang kanyang mga alagad. Verse 38. Sabi niya sa mga alagad, ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest field. See, while Jesus he was here on earth, He saw the need of the people. And He ministered to the needs of the people. And He became the source for the need of the people. Another verse in Mark chapter 6:34.
When Jesus landed and saw a large crowd, so bumaba ang Panginoon sa barko, sa bangka, di ba? Magdamag, kasama niya mga alagad. Pero yung mga tao pala, sumusunod pa rin sa Kanya. Di ba? Buong magdamag, ginahanap ang Panginoon. Saan nagpunta ang Panginoon? Nang nakita ng Panginoon ng mga tao, He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So He began again teaching them many things. Dahil again, tinuruan niya yung mga tao. Tinuruan niya ang mga tao. Sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting balita, ng kaharian ng Diyos para sa mga tao. Para maturuan sila kung ano ang kanilang buhay, ano ang kanilang dapat gawin. Maituwid sila, mailapit sila sa Diyos. Makita nila ang paghahari ng Diyos sa kanilang kapanahonan. Well, after this, sabi ng mga alagad, Panginoon, hapon na. Anong gagawin natin sa mga tao? It's not only the emotional, the spiritual need of the people. Sabi ng Panginoon, sige, paupuin mo sila. Paupuin nyo sila. Tig-100, tig-50, sama-sama sila. They were about 5,000 men during this time. Kung kalahati ang may asawa sa kanila, so that's 7,500. Kung may tigis ang anak, so we have about 10,000 people around. 10,000 people pursuing our Lord. Sabi ng mga alagad, Lord, ano papakain natin sa kanila? Kailangan dito kalahating taong sweldo para pakainin ng mga taong ito. Half-year wage. Sabi ng Lord, ano bang meron tayo? Ano meron tayo? 5 tinapay, 2 isda. And that's enough. Grabe, Pinag-pray ng Lord, yung tinapay at saka yung isda. Sabi niya sa mga alagad, sige, pamigay niyo na to. May mga tao nakaupo, 50, 100, nakagrupo. Imagine mo, dala-dala mo, ay 2 pirasong isda, 5 tinapay. Binigay niya sa mga alagad. Siguro pinagpirapiraso niya para bawat basket ng mga alagad, meron sila. Pinuntahan nila yung mga nakaupo. Nagtataka sila, hindi maubos yung laman ng basket. Gada iikot sila sa mga tao. Gada kukuha yung mga tao. Gada mag-aabot sila. Meron pa rin. Hindi nauubos. Hindi naubusan. At pagkatapos nun, nakapuno pa sila ng how many baskets? At the end, yung mga natira na hindi naubos, so sobra na siguro silang kabusugan. Katulad kahapon sa amin, sobrang kabusugan. Kumain kami sa SM, nung pakain sila kaya Fred. Sabi ni kaya Fred, nung bata sila, gusto pang kumain, wala nang makain. Pero kahapon, marami pa pagkain ay narami kumain. Punong-puno pa rin, At dami pa sumobra. Tinugunan ng Panginoong Yesus ang kanilang physical, na kanilang pangangailangan, ang kanilang pagkagutom. So Jesus Christ knows who we are. So alam ng Panginoon itong mga taong ito na sumusunod sa Kanya. Kilala niya ang mga taong ito. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Pakisabi nga sa katabi mo, kilala ka ng Panginoon. Di ba sa Kanya lang naman tayo walang itatago, may kukubli dahil kilala tayo ng Panginoon. Kung sino man tayo. At hindi lang yon, alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Sinasabi man natin ito o hindi, alam man natin o hindi, some of our needs, it's not in our consciousness, but that needs is driving you. Tingnan mo yung sarili mo kung saan ka pumupunta, anong hinahanap mo, there is a need in you na naghahanap. Sometimes, that's a good way to define what you need. What is that thing that you are longing? Para makita mo yun, yung kung ano pangangailangan mo. Pero sa Diyos, alam ng Diyos kung anong pangangailangan natin. At hindi lang yon, gusto niyang tugunan ang ating mga pangangailangan. Gusto niya nasagutin ang ating mga pangangailangan. Gusto niya na alamin at tugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Bakit? Because He's the source. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating mga pangangailangan. Di ba napakaganda? If we are to
invite people to our Lord, no? It's to invite them that, that invitation that, we have a God that can provide for your needs. We have a God, no, that answer our prayers. No? We have a God even today, no, that can fulfill the deepest desire of our hearts. No? We have a God. No? Meron tayong Diyos, no, na kaya niyang tugunan ang pangangailangan natin. If you're inviting someone to our Lord, di ba, you can ask for their needs. Ano bang kailangan mo? Ano bang kailangan mo? Ilapit natin sa Panginoon. Ipanalangin natin na walang imposible sa Diyos. No? Kayang solusyonan niya ng Diyos, di ba? Kayang ibigay ng Diyos sa pangangailangan mo. Magkano bang kailangan mo? Ano ba kailangan mo sa araw-araw? Ano ba yung hinahanap mo sa buhay mo? Kayang tugunan yan ng Diyos. No? Kayang ibigay yan ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang pinagmumula ng lahat. At kilala niya tayo at gusto niyang ibigay sa atin ang ating pangangailangan. Meron tayong isang Diyos, no, na nagmamahal sa atin. Meron tayong isang Ama, no, na nagmamahal sa atin, na nakakaalam ng ating pangangailangan, no, at gusto niya na matugunan ang ating mga pangangailangan. No. Alam ng Diyos, no, kung ano ang ibibigay niya sa atin at kung kailan niya ito ibibigay. What is our part? Anong bahagi natin? Now we know that God is the source, no? At tayo ang may pangangailangan. Pakisa katabi mo, ikaw ang may pangangailangan. Iba-iba man yung pangangailangan natin, di ba? Emotional, physical, no? Material, no? Spiritual, no? Mayroon tayong pangangailangan. No? Pero what is our role? Anong part natin? Our only part, no, so that we can receive, no, what God wants us to receive, because He is the source, no, siya yung nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Our part, no, is to pursue. No? It is to pursue Him, no? Paghahanap sa Kanya. No? That is our only part, no? Nakita niyo yung mga tao, di ba? Grabe, hinahanap ang Panginoong Jesus. No? Kung saan siya nagpunta, no? At uhaw na uhaw sila, no, sa pakikinig sa ating Panginoon. At binigay yun ng Lord sa kanila. At ganoon din, no? Naghanap sila ng kagalingan. Pinagaling sila ng Panginoon sa kanilang karamdaman. Alam nila yung kanilang pangangailangan. No? At alam nila, ang makatutugon nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero, humakbang sila. Hinanap nila ang Panginoon. They pursue our Lord. No? Hinanap nila ang Panginoon sa buhay nila. That is our only part, no? To pursue our Lord. Pag hinanap mo ang Panginoon, inuna mo ang Panginoon, pinaglaanan mo siya ng panahon, ng una sa lahat, iyon yung panahon na mararanasan mo yung biyaya ng Diyos, di ba? Yung pagdaloy ng biyaya ng Panginoon para sa buhay mo. In this life, sabi ko kanina, marami sa atin ang gusto lang just to take, no? Magkaroon. Pero sa buhay din na ito, marami rin tayong gustong i-pursue. No? Marami rin tayong gusto na abutin. Marami tayong gusto na makuha sa buhay natin. No? We're pursuing a lot of things in this life. No? We're pursuing pleasures. Di ba? Kung saan ka magiging masaya, those are the things that you pursue. No? Kaya nga pagka may discomfort, hindi maganda sa pakiramdam, no? Hindi sumasang-ayon, di ba? Dahil may konting sakripisyo, may konting pagdisiplina. Ayaw natin nun kasi gusto natin i-pursue yung makakapagpaligaya sa atin, no? At kung minsan, yun yung nakakapagpahamak sa atin. Nakakalungkot man sabihin, marami nag-church pag araw na linggo. It's not because they're pursuing God, but they're pursuing what they can receive. They're pursuing what will make them feel good. Instead of pursuing God,
Giving to God, and at the same time, of course, when we give, we also receive from the Lord, But first is to pursue Him, It's not our pleasure. Kaya nga, to make it balanced, sabi ng Lord, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross daily, then follow me. Now, He's the source, But to make it balanced, we're to pursue Him. Meron tayong bahagi, para maranasan natin ang kabuuan nito sa buhay natin. Are you pursuing God in your life? So, we have a lot of things that we pursue in this life. We pursue career, the career path. It's good, that early in life, alam mo na kung ano yung gusto ng Lord para sa buhay mo, alam mo na kung ano yung magiging career mo, kung anong pag-aaralan mo, ano magiging trabaho mo. Pero kung you're narrow-minded and you're just pursuing those careers, and nalilimutan mo na may mas mataas doon sa career na yon that you're pursuing, then you are no longer pursuing God. You're pursuing your ambition. You're pursuing what you want to do in your life. You're after a selfish ambition in this life. And that is a contradiction of pursuing God and pursuing the things in this life. We cannot pursue two things at the same time. We cannot. Whether we're pursuing God or not. Pero along the way, if we're pursuing the Lord, these things shall be added unto us. Di ba? Yun ang pangako niya. Pag inuna natin siya, inuna natin ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay na ito ay pagkakaloob sa atin. But we know that we're pursuing God. Not the things of this world. Not even our ambitions, not even our career, not even the things that will make us happy. Lahat yun, libre, ibibigay ng Panginoon sa atin. If we will pursue God. Anong hinahanap mo sa paglalakbay mo sa buhay? Tanay mo nga yung katabi mo, anong hinahanap mo sa paglalakbay mo sa buhay? We might be pursuing the wrong things in this life. Kaya tayo hindi napupuno, kaya tayo hindi nakukontento, kaya tayo hindi nakakatugon ng tama sa Diyos, kasi iba yung hinahanap natin. Iba yung hinahanap natin. God is the source, Siya lang talaga yung makapagbibigay ng totoong pangangailangan natin. Siya lang yung makaka-satisfy ng kaluluwa natin. Siya lang, Siya lang yung tubig ng buhay na hindi natutuyo. Na pag uminom tayo, ay hindi na tayo muling mauuhaw. Siya lang yung tinapay ng buhay na pag kumain tayo, ay hindi na tayo magugutom. So kung siya yung hinahanap natin, siya yung ating gusto na abutin at maranasan sa buhay natin, then we will all be satisfied in this journey. And we know God is the source. God is the source. Kaya kahit dumadaan ka sa paglalakbay ng buhay mo, na may pangangailangan, may problema, may mga hamon ang buhay, pero alam mo that God is the source. You're pursuing Him. Hinahanap mo ang Panginoon. So, how are you in your journey? Do you still pursue God? Do you still pursue Him? Siya pa rin ba, ang ipinunta mo rito? Siya pa rin ba, ang dahilan ng araw-araw ng buhay mo? Siya pa rin ba ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho, naghahanap buhay, kung bakit ka nag-aaral? Siya pa rin ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa araw-araw? Siya pa rin ba ang dahilan? Hinahanap ba natin siya? Gusto ba nating matagpuan siya sa paghahanap natin sa Kanya upang maranasan natin ang kauhawan
ng ating kaluluwa na siya lang ang makakasatisfy. Hinahanap ba natin siya, no? Na alam natin na siya ang katugunan ng ating pangangailangan. So huwag nating hayaan na ang isang buhay natin, isang paglalakbay na meron tayo ay nasa maling direksyon. Nasa maling direksyon. If you're not pursuing God in your life, then perhaps you're pursuing the wrong things in this life. No? And you will never be satisfied. Hindi mo makukuha yung hinahanap mo na makakapuno sa buhay mo. Because it's only God who can satisfy and fill the longing of our hearts. Amen. So, kamusta ka kapatid? Tanay mo nga yung katabi mo, kamusta ka kapatid? You know, this pursuit of God is beyond this life. This pursuit of life is beyond this life. The pursuit of God is beyond our life. I hope that one day we can look at death that way. The death is not the end. Death is a pursuit of God. Lord, what will happen next when I die? That's a pursuit of God. What will happen next? So it's a never-ending relationship with our God. At napakasarap, di ba? Pagka ang buhay mo ay binigay mo sa Panginoon, at ang buhay mo ay para sa Kanya lang, at ang buhay mo ay siya yung inuuna mo, at dinalakaran mo kung ano yung gusto ng Diyos para sa buhay mo. Siya yung tumutugon ng iyong mga pangangailangan. Bibigay niya yung maliit lang ang pangangailangan natin sa buhay kumpara sa ating Diyos. At yung paghanap natin sa Kanya is beyond this life. It is beyond this life. Kahit pagkatapos ng buhay na ito, patuloy natin siyang pwedeng maranasan sa buhay natin. Sige, tayo lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Tulad ng inawit natin sa kanina, that we come to the Father again and again and again and again. Means that we are to pursue God again and again and again in our lives. Aming dakilang Ama, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Sa aming paglalakbay sa buhay, Panginoon, Ikaw yung hanapin namin. Ikaw na pinagmumulan ng lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan at makapupuno sa aming mga buhay at makapagbibigay, Panginoon, ng lahat na aming hinahanap. Hayaan niyo po na Ikaw po ang aming hanapin, Lord. Salamat po, Ama, dahil kami ay nasa isang paglalakbay, Panginoon, na hindi lang sa buhay na ito, kahit sa
buhay na hahantong sa langit, Lord, sa kabila ng buhay. Dumadalangin ko po ang bawat isa sa amin. Kilalanin ka namin na nakapagbibigay, Lord, ng aming mga pangangailangan. Hanapin ka namin, Lord, makita namin ang aming pangangailangan. Hanapin namin kayo, Lord, sa buhay po namin, sa aming buhay, sa araw-araw, sa aming paglalakbay. Lord, makapiling ka namin, mauna ka namin, matugon na namin ang ginagawa mo sa buhay po namin. Ama, dalangin ko po sa paglalakbay na ito, tanging kayo lang, Lord, ang makapupuno, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. So create in our hearts, Lord, this desire, Lord, to pursue you. This desire, Lord, to come to you again and again and again as our loving Father, who alone, who can satisfy, Lord, our soul. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, kung may mga napapagod sa iyong mga anak, Panginoon, in pursuing a lot of things in this life, even pursuing the wrong things in this life, Lord, hayaan mo sila, Panginoon, na nasa kanilang kapaguran, makatagpo ka nila, Panginoon. Hayaan mo sila, Lord, na sa kanilang paghahangad ng mga bagay sa mundong ito, at mapagod, ay makatagpo ka nila, Panginoon. At Ama, marami pa po na nangangailangan na makilala ka. Nangangailangan, Lord, na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. May mga mahal sa buhay kami, may mga kapitbahay kami, may mga kaibigan kami, Ama, na may mga pangangailangan sa buhay po nila. Lord, kami po na nakakilala sa iyo. Kami na yung mga anak. Gamitin niyo kami, Panginoon. Paano sila dalahin sa iyo? Paano sila dalahin sa source, Lord? Para matugunan ang kanilang pangangailangan. Paano kaming magamit, Lord, na madala sa kanila yung source para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po. Samahan niyo kami, Lord, patuloy sa aming paglalakbay sa aming mga buhay. At maraming po salamat, Lord, dahil sa kabila po, Ama, ng lahat na nangyayari sa buhay namin, lahat ng ito, Panginoon, ay ginagamit ninyo, Lord, para po sa amin ay po mga anak, para patuloy ka naming hanapin at patuloy ka naming maranasan sa buhay namin. Kaya maraming po salamat. Salamat, Lord. Salamat sa umaga ito. Salamat, Ama, sa paalala niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa patuloy po na pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Muling ka nga po, Ama. Sa iyo, Ama, pinakamataas na papuri. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.